Hindi na mahaba ang pila. Kasi, ini-schedule na natin tapos binawasan ko yung haba. Para yung iba, hindi natatama rin. Kung makakita nyo man, may pila, lipan-lima lang kayo, mga ganyan lang. Hindi na mahaba. Kailangan talaga ayusin kayo. Ano po natin, ma'am? Yung tama ko. Ano nangyari? Parang umano ko dito, naglalak. Naglalak siya. Masakit po ba siya? Tumutunog siya pag kumakain ako. Pag matagal na po, ito tatandaan nyo. Yung panga natin, pag matagal na siyang parang tumutunog, tapos naikakain natin na naikakain. Kasi kahit pinakamalambot na mamon ng kainin natin, automatic, ngunguya pa rin tayo kahit dahan-dahan. Nagkakaroon ng scratching yung tinatawag nating mandible or yung condyle natin. Siyempre, napupudpud dyan. Ngayon, para magiging normal na yung tunog. Pero kung simula pa lang yan, maalis pa yan. Pero kung matagal na, tapos tumutunog siya, tapos sumasakit, yan, kailangan ayusin yan. Pero kung tumutunog, may clicking, tapos matagal na panahon na, tapos wala ng pain, hindi na po yun naaalis eh. Hindi na po naaalis yun. Matagal na po kasi. Parang, Sumasakit po ba siya? Hindi naman. Bali, kahit anong adjust po dyan, kaya kong ilipat-lipat yung dyan nyo eh. Sa totoo lang, kaya kong dislocate yan. Siyempre, kontrolado ko yan pag hinawakan ko yan. Kaya kong ilipat-lipat yan. Tandaan nyo, ang jaw problem, hindi yan basta-basta pina-adjust. Kung wala naman masakit, nakakanganga kayo, nakakanguya kayo ng maayos, matitigas, nothing to worry. Pero kung pag gumuya kayo, nangangawit yung dito nyo, parang minsan yung tenga nyo, parang may gumaganong-ganon, yan, medyo kailangan patingnan natin. Pero kung wala naman, nakakanga, kahit anong ngatain, wala lang. May click, wala na po yun. Wala po yun. Kahit i-adjust ko yan, baka mamaya magtaka ka pa. Sabi ko, Master, ibalik mo na lang kanina. Parang ngayon, parang naging... Nakasanayan na. Oo, kasi yun nga, hindi yan basta-basta ina-adjust. Kailangan may assessment muna. Hindi porkit pumunta kayo rito, dayain ko, tapos singilin ko kayo, wala rin naman nangyari. Hindi yun. Ano yun, ako rin naman magdadala yan. Kaya hanggat maaari, kasi ganyan naman, kung sakaling wala akong maano sa inyo, explain ko lang, wala naman kayong babayaran sa akin. Ang mahalaga, tama yung procedure, tama yung assessment, tama yung, hindi yung pwedeng adjusting ko. Ngayon, parang ako pa nag-cause ng sakit. Actually, sir, napanood ko din naman yung mga... Yan, ina-assess ko talaga. Kasi sabi ko sa kanya, kasi siya yung matagal na, sabi ko sa kanya. Oo, pag matagal na. Pinapanood ko rin yung mga dating video ko po. Sabi ko, Nakikita nyo naman, pag may problema, naayos ko yan. Na-explain mo naman na maayos doon. Tinitingnan ko. Kasi sinabi niya, na-explain mo doon na pag matagal na normal naman yung nguya. Oo, kailangan kasi nakakanguya. Pero pag nga ngumanga kayo, tapos parang pigil, parang hindi nyo may sagad, yan, pwedeng adjust yan. Pero kung okay naman. Actually, normal naman talaga. wala, normal yan. Wala yan, clicking. Kasi nga, nagkaroon na ng pudpud, kahit nga sabi ko sa'yo, pinakamalambot na mamon ng kainin natin. Tumatunog siya. Magkukuskusan pa rin yan eh. No? Kahit dahan-dahan yan. Tsaka ang nguya natin minsan pag ganun eh. Oo, mas pag-grind. Paswalo pa. Ganun, pag grind. Hindi tayo pag ganun. Kaya, wala. Anong gagawin natin? Ano bang bukod dyan? Ang yung baba po na yun. Kasi Reset. reklamo yung ano niya, yung Balakang. Ayan. Pero dyan, nothing to worry, ma'am. Ang pinaka-the best niyan, kung parang feeling mo, dito, malakas ang tunog. Dito ka kumain sa kabila. Kabila. Ganun lang. Kasi, Minsan parang nakakangawit lang po siya eh. Pero hindi naman siya masakit. Hindi siya masakit. hindi, pagka matagal tayong kumakain, tapos nakaka-recover, sa kumakain tayo, nangangawit. Kung marami tayong kinain, wala yun. Pero kung Okay lang. ngayon pa lang, start mo pa lang, kumain ka pa lang, Kasi mas. 3 kagat pa lang, ngawit na kagad, masakit. Hindi po pwede. Kailangan mabago yung posisyon ng tiyan nyo. Pero kung, syempre, kahit ako man, pati nga dito, pag kumakain, lalo yung mga isaw na Yes. nanguyain talaga, parang goma, mangangawit. Pero in a few seconds, in a few hours, nakaka-recover. Okay lang yun.
Pero pag hindi makarecover, 3 araw na at 5 linggo na, ay iba na yan. Okay? Yun nga, sabi ko sa inyo, ako rin ang magdadala niyan pag lukuhin ko kayo. Kahit hindi ko yan galawin, kung maubos man ang oras natin, ang mahalaga, tama yung naging assessment. Hindi pwedeng bira ng bira. Mamaya, ulitin mo, master, ibalik mo sa kabila, balik mo sa dati. Sabi ko, Sayang lang, nasaktan pa kayo. Ang nalibot, ganun din nga yung ano dyan sa atin eh. Yes, ganun talaga kailangan assessment ng maayos, hindi yung bira ng bira. Ito sa back pain, yan, ayusin natin. Tayo ka. Yan, ito yung dinadaing mo pala eh. Yan, madali lang yan. Wala kayong opera before? ano, may CS po. Sis lang. Kailan? 12 years na. Wala yan. Huwag lang yung CS, ilang buwan pa lang. Misis ko ngayon na CS, oh. Grabe pala ang sakit nun, sabay. Higa patagilid. Higa kang patagilid. Masakit pala yung CS tapos yung ligate. Alintik pala, parang nilalagari pala pagkatapos matanggal yung, yung anesthesia. Yung misis ko hindi nakakatayo. Ilang araw hindi nakakatayo. Ano yung nangyari ng gano'n? Yung sa tito ko. Relax lang. Tito. Kailangan pala niyan mataas yung pain toleration nyo kasi bibiyakin tapos may kakatingin dun. Pag natanggal na yung pain reliever, kailangan medyo mataas-taas ang pain toleration nyo kasi pag bibibibi kayo, pag kunting sugat, iniinda nyo agad. Naku, pag-isipan nyo maigi. Sobrang sakit pala nun. Misis ko, ilang araw. Ngayon, nakakatayo-tayo na kaso, parang dahil grabe, para raw nilalagari yung loob. Kunting kilos, yung mga singit niya, yung mga, parang ang iigsi. Tapos, syempre, yung sugat, nai-stress pag pumipuwersa ka, kunting iri. Sakit ka agad, tiyaya ka. Kunting iri mo, syempre, may sugat sa loob, masakit. Kaya kung magpapaganyan kayo, kailangan medyo paghandaan nyo. Kasi kasunod nun, ang hindi mo pagkilos-kilos sa higaan, yung mga joint mo may stack up. Yung balakang mo may stack up yan. Tapos, tuturukan yun dito. Pero syempre, ako ang asawa niya, after 6 months o 4 months minimum, i-reset ko yun. Dapat. Sa mga nakaranas na ng ganun, kung meron pang natitirang back pain sa inyo, yung mga galing sa panganganak, ipareset nyo yung balakang nyo kasi pag 7, 8, 9 months na compressed na yung mga disc natin, kaya nating ayusin yan. Huwag niyong patagalin kasi baka nagsasuffer na kayo ng pamamanhid-manhid sa ganyan. Tapos parang wala nang tigil yung kirot. Kung bibiling kayo sa higaan, iba yung pakiramdam nyo, parang mahahati yung katawan nyo. Kaya ko yan, madali lang yan. Sabihin nyo lang kung ano yung nangyari sa inyo before. Pero pag na-CS, medyo pa yan, patatagalin natin ng 6 months para maghilom yung Pero yung mga normal lang, kahit minimum 4 months, yung mga normal delivery. Kasi pag nasi-CS, yung tahi niyan, baka maunat. Katulad niyan, pinadadapa kayo, inidiinan ko ng ganun. Baka magdugo yung sugat sa loob. Lang kayo pupunta rito, kung sakaling minsan nakakakain tayo ng pork o yung parang malutong, tapos biglaan, o yan, paghikab. Pag may sumasakit, dali nyo agad dito, madali lang yan. Kaya niya yan. Kayang-kaya ko yan. Pero yung ganyan, walang pain, nothing to worry. Inhale. Exhale. Down. Down. Yan. Wait lang ha. Diyan lang muna. Yan. Ganun yun yung pau. Tandaan nyo yung movement na to. Yung mga simpleng sakit ng balakang, nangawit kayo, kaupo, nangawit kayo, matagal na pagtayo, lalo yung mga sales lady, cook, yung mga, Pag dito naman sumasakit sa gitnang gitna, Roy, alika rito. Pag dito sumasakit sa gitnang gitna, and dito, parang awit yung dito nyo, ganito. Pero wag nyo itataktak ha. Pag ganito yung posisyon. Tapos, konting angat lang.
Kahit ganun lang. Huwag nyo itataktak. Matatraction yung... Okay? Sige, upo. Wait lang. Ingat lang sa mga hikab, lalo pag may mga problema na sa jaw, lumalagitik. Ingatan nyo yung paghikab nyo na malalaki, lalo pag antok na antok tayo, sunod-sunod ang hikab. Ganito ang hikab, ha? Pigi, yung kahit lakihan mo, basta, eto, iloob nyo ng konti. Tandaan nyo yan. Basta lahat yung mga nagtiki-clicking-clicking, malaki ang chance na magkaroon ng, ano yan, TMJD, yung displacement. So, careful tayo, lalo pag alam nyo, maluwag na yung jaw nyo. Yeah, sample niyan yung clicking-clicking. Pero kung maliliit pa, hanggat maaari, kung nangangawit-ngawit, sa umpisa pa lang, pa-check nyo sa mga nag-a-adjust. Or sa dentist, punta kayo sa mga TMJD expert. Kung tiwala kayo sa akin, alam nyo marunong ako, let me. Para ma-assess natin ng maayos. Pero syempre, pinaka-the best talaga, pumunta pa rin kayo sa mga, kung kulang man yung kapaliwanagan ko sa mga expert. Sa akin kasi, na yung sa abot ng makakaya kong explain sa inyo, tapos yung execution naman, nakita nyo naman kung paano ko ginagawa. Hindi tayo bara-bara. Talagang ina-assess ko ng maayos. Check nyo, balakang nyo ma'am, tayo kayo. Tapos, biglang upo. Kasi may sakit parang matay lang yung ano. Ngayon, oh, Okay naman siya. okay na. O yan ma'am, yun nga. Ganito lang, balakang. Pero sa Diyo, wala tayo. Ganyan, hikab ba? Kahit lakihan mo, basta ibaba mo to. Ayun, kahit isagad mo ba yan, basta. Ganun lang. Okay? Nothing to worry dyan. Okay? Thank you.